Ang cause ng no power pag shorted itong tubigan. Itong inlet valve pag shorted yan, naninira yan ng power. So nakalagay 4.6 kV buo siya. Buo si inlet. Naninira kasi pag ninira ng power yan eh. Bakit nagawa ko yung power tapos hindi ko man lang sinek tong inlet valve. Sirain na naman yung power na ginawa ko. Check natin to. Bago kasama sa balot yung capacitor. Ayun na. Naka ano? Ba't naka 12 volts to? Naka 12 volts na siya. Goods in power supply, nakaakyat. Tapos walang power. Naka-convert na siya, tapos wala pa rin power. Dito na tayo dumiretso. Tingnan na natin yung pinakang motherboard niya. Ito yung motherboard. Check natin yung loob. 12 volts. Then meron ditong takip sa 5 volts. Check natin pareho. Ito 5 volts. Walang nakalagay na 5 volts. Kasi may sarili na siyang 5 volts dito. Kaya hindi na nilagyan ng 5 volts. So mag-check pa rin tayo. So, isaksak natin para ma-check natin ang live yung voltahe na 5 volts. Sana makakita tayong 5 volts dito. No power siya. Ito kasi 5 volts to. Wala. Wala siyang 5 volts. Siguro 12 volts lang meron dito. Walang 5 volts yung capacitor niya dito. Umasa lang sa, siguro sa 7805 lang na umasa to. Ay, itong maliit na to, 7805 yan eh. Yan no, 12 volts to 5 volts yan. Checkin ko pa rin to. Tama na may lagay. Gantong-ganto yung gawa ko sa ano. Gantong-ganto yung gawa ko. Sino kayong gumawa nito? Mga kasama yan din yata natin yung gumawa. Siguro isa sa mga kasama natin yung gumawa. Ayos naman yung ginawa. Ayos yung gawa niya. Ayun. Kaso, dapat may 5 volts din siya dito. Para perfect. Sige, supply natin 5 volts. Sana mabuhay pa to. Ito na lang gamitin natin mga kasama. Ito, 7805. At least to may heatsink. Mas tatagal. So nga pala mga kasama, update ko nga pala kayo. Ito kasi 12 volts lang nakalagay sa ilalim. Ayan mga kasama. So hindi na siya naglagay ng 5 ng dito sa ilalim niya na nilagay. At hindi na rin siya naglagay ng 5 volts. Kasi gumana naman nung time na yun. Kasi may sarili na siyang IC 7805. May sarili na eh. Hindi na siya naglagay. Pwede naman, which is gumana naman eh. Okay naman. Try natin. Saksak natin. Saksak na. Ayan, gumana na. Namamatay. Yun yung mga kasama, may problema pa. Pag power natin, ayun no. Power. Start, namamatay. Pag off ko ulit, nag-on. Start. Ano sakit niyan? May sakit pa eh. Ayaw eh. Wala, namamatay oh. May sakit pa to. Wala, namamatay talaga. Yan ang problema niya. May problema pa tayong isa. I-off ko ulit. Oh. So, ito yan mga kasama. Tuturo ko sa'yo pag ganyan. Pag ganyan na-encounter nyo, ganito ah. May problema tong pindutan. Palitan nyo na yan. Kasi ganito yan, no? Dapat yan nakaganto, nakapress ng konti. Then, start mo. Nakapress lang ng konti. Bibitawan ko ah. Namamatay. Nakapress dapat ng konti. Yan ah. Hindi connected. Hindi connected. Itong button na to. So, tirahin natin dyan. Game, butasin naman natin dito.
Dito naman. So, ginamit natin 7805 na lang. Para hindi na tayo gumamit ng 5 volts. Para hindi na ako mag-supply dito. So, magbubutas pa tayo dito. Kasi nga, yun nga, namamatay. Patunayan natin na yun nga talaga problema. Kasi, ang magsiswitch kasi dyan ito. Inaral natin. Ito kasing baba, 5 volts yan. Na magsiswitch siya pag pinindot. Bawa yan, pipindutin ko. 5 volts yan, yun yung power on talaga. Power on talaga yan. Ito kasi, dapat nakaganto siya eh. Dapat nakalubog ng konti ito. Konting lubog lang, ayun oh. Konting lubog lang, nagkaka-short na. Ibig sabihin, ito yung ano niya. Ibig sabihin, ito ay nakaganto talaga. Nakaganon talaga yan. Yan, pag nilubog kong konti, nag-o-on na yung unit. Pag binibitawan ko, namamatay uli yung unit. Gumagana kasi pag nakaganon, dapat naka-short to. Nakaganon. Ipalo dapat yan. So, lagyan natin dito ng ito. So, ayan mga kasama. Lagyan na natin. Una natin. Start. So, ganun pala yun mga kasama. Nag-off siya. Okay na yung unit guys. So, ganun siya. So, ang sira nito, kasi yung unang sira nito, ang talagang sira nito dati, pinagawa nila. Pag power on, pag start, namamatay yung display. Yun talaga sira niya. So, yung gumawa, naglagay ng 12 volts. 12 volts adapter, nilagay nung gumawa. Then, pasok siya dito. Ayun, pumasok dito yung 12 volts. So, wala siyang 5 volts yung chinek ko. Naglagay tayo ng 7805. Malamang sira na tong 7805 niya na maliit. So, ipipix ko pa yan. Nilagay natin sa positive side ng capacitor. Then, pag power on, namamatay yung same issue sa dati. So, nabuhay ka ng power. Tapos, ang problema pala ito, pindutan. May problema din. So, kaya ako, syempre, bago ko ginawa, inaral ko muna. Pinapress ko muna ng konti, gaya na pinakita ko sa inyo kanina. Sabi tutok ng tester kung yun nga yun. So, pag press ko ng konti, yun nga yun. Kasi pag binibitaw ko to, nawawala yung power. Pag pinapress ko ng konti, konting-konti lang, nagkaka-power. So, hinanap ko kung alin yung continuity niya. So, itong taas yung continuity niya. So, yun yung nilagay natin. Yung mga pindutan naman talaga, connected naman talaga yun. Ito, yung mga yan. Maaaring sa taas ang, apat kasi yan, sa taas ang switch niyan, sa taas pababa. Tapos, shorted at shorted, nakaganon yan. So, naka-jump siya, ayan. Ginump natin, okay na. Hirap din ah. May gantong mga issue yung ibang ginawa ko dati. Pag power on, namamatay na. Tapos palit board agad sa iba. So yun guys, takpan na natin. So okay na yung unit.